Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Jeremiah chapter 9 verses 23 hanggang 24. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh ang nagsasabi nito. Discover your true potential. Mahalaga madiscover po natin yung ating potential in Christ Jesus. At ang mundong ito ang basehan po nila para maging successful ka sa buhay, nakasalalay sa abilidad mo, sa iyong kayamanan or sa iyong itsura. Pero alam niyo po, ang totoong success po dumarating sa buhay ng isang tao kapag siya po ay nakay Kristo Jesus. At minsan po ay mapapag-isip tayo, kasi nagtataka tayo bakit marami namang mga tao na matatalino, mayayaman, malalakas, pero nawala ng pag-asa sa buhay na ito. At yung iba pa nga ay nagkaroon ng tragic ending ang kanilang buhay. So, palaisipan sa atin yon. Kasi gusto lamang po ipaunawa sa atin ng Diyos na sa buhay na ito ay hindi sa pamamagitan ng ating husay galing talino ay magtatagumpay na tayo. Nakasalalay po ang lahat sa pagkakilala at pagkaunawa natin sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Pero ang malungkot na katotohanan, sa mundong ito, ang tao i-judge ka. Kung ikaw ay may itsura, may kaya ka, may pera ka, maabilidad ka, marami kang achievement, marami kang attainment sa buhay. Kung wala ka niyan, wala kang kwenta. Ganun po tumingin ang tao. Pero magpasalamat po tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Yun po sinasabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7. At in fact, kung pag-aaralan po natin, ang Diyos pinipili niya po yung mga itinuturing na hangal, mahina, yung mga pangkaraniwan na mga tao sa mundong ito, para hiyain yung mga marurunong, mga malalakas at yung mga mayayaman sa mundong ito. Yung po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verses 26 hanggang 29. Kaya malaking palaisipan bakit ganun pa rin ang hinahanap ng tao. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagtatagumpay sa buhay na ito kahit taglay-taglay niya yung mga bagay na sa standard ng tao, yun ang magiging daan para maging successful siya. Ang sagot po ay naririto sa Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Ayaw ng Diyos na tayo po ay magmalaki. Sasabihin natin sa buhay na ito, kaya ako narating ito dahil magaling ako. Nagsikap ako, mahusay ako, maabilidad ako dahil sa aking talent o dahil sa aking angking kaanyuan o itsura. Alam niyo po, pagka ganoon po tayo, ay definitely, ang sabi ng Biblia, ipapahiya po tayo ng Diyos. So, ano ba kasi ang kalagayan ng tao kapag siya ay hiwalay kay Kristo? Malinaw po, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance. So, ganun pala, ang kalagayan ng taong hiwalay kay Kristo, madilim yung kanyang pag-iisip. Kaya pansinin niyo, ang goal ng marami, umasenso, yumaman, maging sikat, pero at the back of their mind, ang iniisip nila kadalasan ay maling motibo. Pansarili, pagpapayaman, pagiging sakim, or yung sabihin na po natin paghahangad na maitanyag ang sarili sa buhay na ito. Kasi ganun po yung isipan na gustong-gusto ni Satanas, punuin yung ating isipan ng pride and selfishness. At ayaw ng Diyos yan. Definitely, yan ang magpapabagsak sa atin. At ang sabi pa dyan, separated from the life of God. At malinaw na malinaw, kapag hiwalay ka
sa buhay na nagmumula sa Diyos, wala kang buhay. Yan ang sinasabi ng John chapter 15, verse 4. Ano po sabi diyan? No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, kahit anong husay, kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kapag hindi ka nakaugnay sa Panginoong Hesus, para kang sanga na hindi nakaugnay sa puno. No po? Ang kahihinatnan mo ay kapahamakan. Kaya alam niyo ang Biblia po, hindi nagbibiro dyan eh. Ano po? Kasi yan ang kalagayan ng tao talaga kapag siya ay hiwalay kay Kristo. Kahit magmaskara tayo na meron tayong pinag-aralan o meron tayong kayamanan, ipakita natin sa mundo na maganda tayo, maayos ang ating buhay, pero ang tingin ng Diyos sa atin ay yung sinasabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 18, tayo ay natirimlan sa ating isipan at hiwalay sa buhay na mayroon ang Diyos. So nakakalungkot po yun, parang sanga na naputol mula doon sa puno. Kaya nga toong sikreto po ay makilala natin ang Panginoong Hesus sa buhay na ito, maunawaan natin yung kanyang wisdom, at yung ibinibigay niyang buhay, taglayin natin. Kaya ang unang-unang step po dyan, dapat ma-born again ang isang tao. Importante po yun. Yung pong magbibigay sa kanya ng totoong potensyal sa buhay na ito. Ang makilala niya ang Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya, tataglayin niya yung pong karunungan ng Diyos, yung kalakasan na nagmumula sa Diyos, at higit sa lahat yung kaligtasan na binibigay ng Diyos. Yung pong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.